Field Density Test, FDT. Conducted at Dumlog, Talisay City, Cebu. 5 holes. Pag-unawa sa mga pamamaraan ng pagsusuri ng compaction. Ang mga pagsubok sa compaction ay idinisenyo upang sukatin ang density ng lupa o iba pang mga materyales pagkatapos ng compaction, na tinitiyak na ang antas ng compaction ay nakakatugon sa mga partikular na kinakailangan ng proyekto. Ang mga pagsubok na ito ay mahalaga dahil tinutulungan nila ang mga inhinyero na matukoy kung ang siksik na materyal ay maaaring suportahan ang nilalayong pagkarga ng hindi nakakaranas ng hindi nararapat na pag-ayos o pagkabigo. Ang karaniwang proseso ng isang compaction test ay nagsasangkot ng ilang mahalagang hakbang. Paghahanda ng sampol, ang isang kinatawan na sample ng lupa ay kinokolekta at inihahanda sa ilalim ng kontroladong kondisyon ng laboratorio. Ang mga katangian ng sample, gaya ng moisture content, ay maingat na sinusubaybayan upang tumpak na kopyahin ang mga kondisyon ng field. Proseso ng compaction, ang sample ng lupa ay pinapadikit gamit ang standardized na kagamitan, karaniwang isang compaction mold at isang mechanical rammer o isang vibrating hammer. Ginagawa ang compaction sa mga layer upang gayahin ang aktwal na mga kondisyon na magaganap sa field. Pagsukat ng densidad, pagkatapos ng compaction, ang density ng sample ng lupa ay sinusukat. Kabilang dito ang pagtukoy sa masa ng siksik na lupa at pagkalkula ng dry density nito sa pamamagitan ng factoring sa moisture content. Ang mga resulta ay inihambing laban sa mga detalye ng proyekto upang matiyak na ang kinakailangang antas ng compaction ay nakamit. Ang mga resulta ng pagsubok na ito ay mahalaga para sa pagkumpirma na ang lupa ay umabot sa pinakamainam na antas ng compaction na mahalaga para sa katatagan at pagganap ng konstruksyon. Kung ang lupa ay hindi nakakatugon sa tinukoy na density, maaaring mangailangan ito ng karagdagang compaction o mga pagsasaayos sa moisture content bago magpatuloy ang pagtatayo ng buhay ng mga istruktura. Ang pamamaraan ay nagsasangkot ng paglikha ng isang maliit na butas sa siksik na lupa, pagpuno dito ng nakakalibrate na buhangin, at pagkatapos ay pagkalkula ng density batay sa bigat at dami ng buhangin. Mga paraan at aplikasyon ng pagsubok ng field compaction. Ang mga pagsubok sa compaction sa field ay isinasagawa on-site upang i-verify na ang compaction ng lupa na nakamit sa panahon ng konstruksyon ay naayon sa mga detalye ng proyekto. Ang mga pagsubok na ito ay nagbibigay ng real-time na data na nagbibigay daan sa mga inhinyero at construction team na gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos sa lugar upang matiyak ang integridad ng istrukturang itinatayo. Kasama sa mga karaniwang pamamaraan ng pagsubok sa compaction ng field ang sand cone test ay isa sa pinakamalawak na ginagamit na pamamaraan para sa pagsukat ng density ng siksik na lupa sa lugar. Ang pamamaraan ay nagsasangkot ng paghuhukay ng isang maliit, tumpak na butas sa siksik na lupa na pagkatapos ay punuin ng nakakalibrate na buhangin mula sa isang cone apparatus. Ang dami ng buhangin na kinakailangan upang punan ang butas ay sinusukat, at ito, na sinamahan ng bigat ng hinukay na lupa, ay nagbibigay daan sa pagkalkula ng density ng lupa sa lugar. Ang pamamaraang ito ay lubos na tumpak at karaniwang ginagamit sa iba't ibang mga proyekto sa pagtatayo, partikular sa paggawa ng kalsada. Ang nuclear density test ay isang mas mabilis at mas mahusay na paraan para sa pagtukoy ng density ng lupa at moisture content. Ang pamamaraang ito ay gumagamit ng nuclear gauge na naglalabas ng radiation sa lupa. Sinusukat ng gauge ang sinasalamin na enerhiya na naugnay sa density at moisture content ng lupa. Tinitiyak ng hakbang na ito ang tumpak na pagsukat ng volume ng nahukay na butas. Dahil sa bilis at kahusayan nito, ang nuclear density test ay partikular na popular sa mga malalaking proyekto tulad ng mga highway at airfield, kung saan kinakailangan ang mabilis at tuloy-tuloy na pagsubok. Ang drive cylinder method ay nagsasangkot ng pagmamaneho ng metal cylinder sa siksik na lupa upang kumuha ng core sample. Ang nakuhang sample ng lupa ay pagkatapos ay tinimbang, at ang dami nito ay tinutukoy upang kalkulahin ang density ng lupa. Ang pamamaraang ito ay partikular na kapakipakinabang para sa mga butil-butil na lupa, tulad ng buhangin at graba, kung saan maaaring hindi gaanong epektibo ang iba pang paraan ng pagsubok. Ang drive cylinder method ay nagbibigay ng direktang pagsukat ng density ng lupa at kadalasang ginagamit sa pagtatayo ng mga pilapil at pundasyon. Ang mga pamamaraan ng field testing na ito ay mahalaga para matiyak na ang compaction na nakamit sa panahon ng konstruksyon ay nakakatugon sa mga kinakailangang pamantayan na nagbibigay ng matatag na pundasyon para sa mga istrukturang itinatayo. Mga karaniwang code at pinakamahuhusay na kasanayan para sa pagsusuri sa compaction. Ang pagsunod sa mga karaniwang code at pinakamahusay na kagawian ay nagsisiguro na ang mga pagsubok sa compaction ay tumpak at maaasahan. Kabilang sa mga pangunahing pamantayan at alituntunin ang YESGIR 678, ang pamantayang ito, na binuo ng YESGIR International, ay binabalangkas ang mga pamamaraan ng pagsubok para sa pagtukoy ng mga katangian ng compaction ng laboratorio ng lupa gamit ang karaniwang pagsisikap. Nagbibigay ito ng mga alituntunin para sa pagsasagawa ng mga pagsubok sa Proctor na idinisenyo upang matukoy ang pinakamainam na nilalaman ng kahalumigmigan at maximum na dry density ng mga lupa.
Ang ESKIN 678 ay karaniwang ginagamit para sa mga proyekto kung saan sapat ang karaniwang pagsusumikap sa compaction, tulad ng mga proyektong pang-infrastruktura ng tirahan at magaan na infrastruktura. YESKIN ay 1,557, katulad ng YESKIN 678, ang pamantayang ito ay gumagamit ng mas mataas na compactive na pagsisikap, na ginagawang angkop para sa mga proyektong nangangailangan ng mas matatag na compaction, tulad ng mga highway, airfield, at mabibigat na pasilidad sa industriya. Ang mas mataas na antas ng enerhiya na tinukoy sa YESKIN 1,557 ay kinakailangan upang makamit ang kinakailangang density sa mga lupa na mas mahirap ay compact. Tuloy 79 at Li 180. Ang mga pamantayang ito, na itinatag ng American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO, ay katumbas ng YESKIN 678 at A 1,557. Malawakang ginagamit ang mga ito sa Estados Unidos para sa pagtatayo ng kalsada at highway, na nagbibigay ng mga kinakailangang alituntunin para sa paggamit ng tamang compaction sa mga lupang ginagamit sa infrastruktura ng transportasyon. Ang pagsunod sa mga pamantayang ito ay nagsisiguro na ang pagsusuri sa compaction ay isinasagawa ng tuloy-tuloy at tumpak, na nagbibigay ng maasahang data na kailangan para sa mahusay na mga desisyon sa engineering. Ang pagsunod sa pinakamahuhusay na kagawiyang ito ay nakakatulong din na matiyak ang pagsunod sa mga kinakailangan sa regulasyon at mga pamantayan ng industriya, na pinapaliit ang panganib ng mga pagkaantala sa pagtatayo at mga pagkabigo sa estruktura. Dito sa Quality Control Laboratories LLC, nag-aalok kami ng komprehensibong compaction testing services na sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng industriya. Gumagamit ang aming nakaranasang koponan ng makabagong kagamitan at sumusunod sa pinakabagong mga pamamaraan ng pagsubok sa compaction upang matiyak na natutugunan ng iyong mga proyekto ang lahat ng kinakailangang detalye para sa katatagan at kaligtasan ng lupa. Gumagawa ka man sa isang maliit na pundasyon o isang malaking proyekto sa infrastruktura, ang Ideal Geotech ay may kadalubhasaan upang suportahan ang iyong mga pangangailangan sa pagsubok sa compaction. Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang matuto ng higit pa tungkol sa kung paano kami makakatulong na matiyak ang tagumpay at mahabang buhay ng iyong mga proyekto sa pagtatayo. We are open from Monday to Saturday. Located in J.S. Cabahug St. Sidio Basbas, Pagsabungan, Mando City. For more info, please contact us at 090867754222, 099567098883, 099514174464 and telephone number 3280626. Thank you for watching.